Uy, kumusta? Handa ka na bang labanan yung tinatawag nating mental fog? Kasi, di ba, ang hirap? Well, sa pag-usap natin ngayon, titingnan natin ang isang simpleng 10-minute habit lang para, alam mo yon, luminaw ang isip at bumalik ang focus mo. Tara, simulan na natin. Naranasan mo na ba yung gigising ka sa umaga pero parang mas pagod ka pa? Yung kahit ang tahimik-tahimik ng paligid, pakiramdam mo ang gulo-gulo sa loob ng ulo mo, parang may gera. Kung oo ang sagot mo, nako, hindi ka nag-iisa. Alamin natin kung ano ba talaga ang nangyayari. Madalas kasi ang una nating reaksyon, sinisisi natin ang sarili natin. Ang tamad ko naman. Pero teka muna, paano kung hindi naman talaga yun katamaran? Paano kung hindi ito personal na kasalanan? Ang totoo niyan, baka hindi ka tamad. Baka pagod na pagod lang talaga ang isip mo. Sobrang overloaded na, kumbaga. At may pangalan yan, mental exhaustion. Ano ba to? Ito yung pakiramdam na para kang sinulid na buhol-buhol sa loob. Mabigat, hindi ka mapakali. At ang sanhi, yung walang tigil na bagyo ng mga digital distraction, yung scroll ng scroll, yung sunod-sunod na notifications, araw-araw, unti-unti nitong pinapahina ang utak natin. Isipin mo yung isip mo, parang sasakyan. Tumatakbo ka na lang sa tinatawag na mental fumes. Yung amoy na lang ng gasolina, pero pinipilit mo pa ring paandar. Ganyan-ganyan ang pakihamdam kapag malapit nang mag-crash ang utak natin. So kailangan na nating gumawa ng paraan bago pa tayo tuluyang tumirik sa gitna ng daan. Pero heto ang good news. Bago pa yan mangyari, may magagawa tayo. Hindi natin kailangan ng kumpletong life overhaul kaagad. Ang kailangan lang natin ay isang reset button. At eto na nga yung reset button natin. Isang simpleng 10-minutong habit lang. Nahahati ito sa 3 simpleng hakbang. 2 minutes para sa katahimikan, 3 minutes para sa focus at paghinga, at 5 minutes para sa pagsusulat. 3 hakbang lang pero pwedeng baguhin ang buong takbo ng araw mo. Sige, simulan natin sa unang hakbang. Ito yung pagsasanay sa katahimikan. 2 minuto lang to para bawiin natin yung focus na ninakaw sa atin. Simple lang ang gagawin. Umupo ka lang sa tahimik. As in, kompletong katahimikan. Walang phone, walang music, bawal munang makipag-usap. At promise, sa una, sobrang uncomfortable niyan. Nakakabaliw, di ba? Pero bakit ganon? Kasi yun yung moment na binibigyan mo ng chance yung prefrontal cortex mo, siya yung parang CEO ng utak natin na magpahinga. Magpahinga mula sa walang katapusang pag-absorb ng information. So yung discomfort na nararamdaman mo, magandang sign yan. Ibig sabihin, nagre-recalibrate na ang isip mo. Okay, next step, ang focus test. Sa loob lang ng 3 minuto, hihilahin natin pabalik ang isip mo. Mula sa gulo ng nakaraan o sa kaba para sa future, ibabalik natin siya dito mismo sa kasalukuyan. Gagamitin natin yung tinatawag na 5-4-3 technique. Maghanap ka ng 5 bagay na nakikita mo sa paligid mo ngayon, 4 na bagay na nararamdaman mo sa pag-touch, at 3 tunog na naririnig mo. Sa paggawa nito, ginigising mo ulit yung mga pandama mo. Napaka-epektibong paraan to para i-activate yung rest and digest system ng katawan mo. Siya yung nagpapakalma sa atin. Pagkatapos nun, dahan-dahan mong ipikit ang mga mata mo at mag-focus ka lang sa paghinga mo. Inhale, exhale. At para sa huling hakbang natin, ang pinakamahaba at para sa akin, ang pinakanakakagaan sa pakiamdam, 5 minuto ng mindful journaling. Oras na para linisin ang mental clutter. Dito, may 2 kang pwedeng gawin. Una, pwede mong gawin yung tinatawag na brain dump. Isulat mo lang lahat, as in, lahat ng laman ng isip mo sa papel. Para ka nagbubuhos ng lahat ng alalahanin para di na sila tumambay dyan sa utak mo. Ang pangalawang option naman, bago ka matulog, i-replay mo sa isip mo yung buong araw mo, parang nanonood ka ng pelikula, scene by scene. Alin man sa 2 ang piliin mo, ang goal ay isa lang. Bigyan ng espasyo yung mga iniisip mo. Tingnan mo sila ng walang judgment at pakawalan mo na yung bigat. Dito, makikita natin yung 2 posibleng landas. Sa isang banda, nandun yung daan ni Ryan, na patuloy lang na pinapakain yung isip niya ng memes, ng notifications, ng distractions. Sa kabila naman, yan ang iyong daan. Yung daan kung saan pinipili mo ang katahimikan para patibayin ang isip at bumuo ng mas malinaw na vision at purpose. Ang tanong, alin sa 2 yan ang tatahakin mo?
At tandaan mo to ha, hindi mo kailamang baguhin ang lahat-lahat sa isang iglap. Isang maliit na panalo lang, tulad nitong isang habit na to, sapat na yan para masimulan ng pagbabago. Dahan-dahan lang, isang hakbang at a time. Kasi, alam mo, mahalagang maintindihan natin na yung paglalaan ng 10 minuto para sa sarili, hindi yan kaluhuhan, hindi yan pagsasayang ng oras. Sa totoo lang, ito mismo yung trabaho. Ito yung trabahong kailangan nating gawin para makabangon muli ng mas malakas. Ito ang dapat nating laging isaisip. Hindi tayo ipinanganak para lang mag-survive sa araw-araw na giling o para lang panoorin ang buhay ng iba sa social media. Ipinanganak tayo para mabuhay ng may kalinawan, ng may intensyon, ng may purpose. Isipin mo itong 10-minute habit na to bilang iyong daily push. Yung maliit na tulak lang na kailangan mo araw-araw para makausad ka. So iiwan kita sa isang tanong, yung future self mo, naghihintay yan eh. Naghihintay sa desisyon na gagawin mo ngayon. Anong gagawin mo sa susunod na 10 minuto? Itabi mo na muna yung phone, huminga ka ng malalim, at simulan mo na. Naghihintay ang buhay mo.